Ayan, isang mapagpalang magandang buhay sa ating lahat. Ngayon ay July 6, 2025 at ang oras ay 10:08 AM. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, nilulwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinaka Diyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa. At sa apat na direksyon na ito, from the north, east, west, south. Mabuhay, Maharlika Kingdom of God, the Lufasug Sulu Empire, Darul Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng kaliwanagan, katotohanan, karunungan, katarungan, kapatawaran at pag-ibig, kapayapaan ay sumasa atin lahat. Nais ko munang pasalamatan lahat ng mga tao na patuloy na ipinapanalangin ang ating mga misyon na imposible para sa iba. Maraming salamat sa lahat ng mga tao na ginagamit ng kataas-taasan upang sa mga ibang bagay, no, na kailanganin natin, no? Sila mismo ang nagkukusa. Sila mismo ay ginagamit ng kataas-taasan. Dalangin ko lahat ng inyong mga hanap buhay ay mas lalong pagpapalain ang inyong mga trabaho, no, maging sa inyong mga anak na naghahanap buhay para sa inyo. Maraming salamat sa inyong lahat. At batid nyo yan na kayo mismo ay nagmimensahe sa akin na naramdaman ninyo at talagang maging kayo ay kinakausap ng kataas-taasan. Hindi ko na ito patatagalin pa. Mga mahal kong kapatid, makinig lahat kayo ha. At bago lahat yan, ay bibigyan ko kayo ulit ng ilang segundo upang manalangin para anuman ang aking ihahayag sa inyo sa pagkakataon na ito ay ibigay sa inyo ang tamang karunungan ng kaunawaan upang mas lalo nyo pang maintindihan at maunawaan ang mga bagay-bagay. Sapagkat marami na nangyayari, mga mahal kong kapatid, alam nyo yan. Sabi ko nga sa inyo, introduction pa lang yan. Huwag kayong bibitaw kasi dahil marami tayong mas i-reveal pa sa pagkakataon nito at habang mananalangin kayo ay may ginawa kasi ako dito na flower base. Naubusan lang ako ng tawag nito, stick glue. So, may kinalaman pa rin ito. Lingid sa kalaman ng lahat, may kinalaman ito sa ating mga ginagawa. Okay? Bibigyan ko kayo ng ilang segundo. Where are you going? Kindly, buy a stick glue. Bilan mo ko ng stick glue dyan. Baka meron lahat ito. No? So, manalangin muna kayo ha, para mas lalo niyo maunawan. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo. Okay? So, ayan mga mahal kong kapatid, no? Sana nag-pray kayo at hindi to biro yung aking pakiusap ko sa inyo kasi hindi ho masisilan, no? Masisilan yung ating bibitawan ngayon katulad po ng binitawan ko nung nakaraan. Kaya marami akong challenge na na-receive ng mga katanungan, no? So mamaya titingnan natin 'yan. Okay, makinig lahat ang may pandinig. Sa umagang ito, actually 3:15 AM ng madaling araw, gising na po ako. Dahil ginising po ang aba ninyong lingkod ng Espiritu. Okay? Yung nag-guide sa atin. Makinig lahat ang may pandinig. Meron isang pangyayari. Ito po ay hindi hula. Ibinigay kasi sa atin ito. At para doon sa mga nanatiling pilosopo,
magbabase pa rin tayo doon, no? Kung anong nakasulat. 2 Corinthians chapter 3 verse 5 to 17, ang mga bagong lingkod ng bagong tipan ay sa pamamagitan ng kautusan ng espiritual, ay hindi sa pamamagitan ng kautusan na yari ng mga tapyas ng bato, dahil ito'y nagdudulot sa kanila ng kamatayan. Ngunit subalit datapwat ang karunungan o ang utos na nagmumula sa espiritu, banal na espiritu, ay magdudulot sa atin ito ng kaligtasan ng ating mga kapahamakan. 2 Corinthians chapter 3 verse 5 to 17. Okay. Sa umagang ito, mga mahal kong kapatid, kahit ito sa amin, no, kaliwat kanan ang halos magdamag na bubuhos ang ulan, sabayan ito ng mga paglindol. Okay. Sa ibang panig ng buong daigdig ay nandyan yung mga dagat naging pula, ananagan. Nandyan na naman yung mga isda, no, na galing sa kailaliman ng karagatan ay meron ako napanood ngayon na talaga lang naman na tuwan-tuwa syempre yung ating mga kapatid dahil grasya nga ang para sa kanila. Pero hindi nyo ba alam na ito'y indikasyon para sa lahat? Sa pagkakataon na ito, ihahayag ko ito sa inyo. Okay? Kaya lagi kong pinaalalahanan kayong lahat. Please, kilalanin ninyo ang inyong sarili muna. Kilalanin ninyo kung sino talaga kayo. Okay? Sapagkat meron kayong mababalitaan. Ito'y masasaksihan. Isa itong sikat na religion. Ha? Ito po ay tutupukin ng apoy. At sa pagtupok ng apoy na yan, may lalabas po na nilalang dyan. Kaya sa lahat ng gumaganap, the negative and the positive spiritual, get ready. No? This is the good chance sa inyong lahat. Ulitin ko, sa lahat ng gumaganap ng positive and negative na mga spiritual, magsipaghanda ang lahat. Dahil malapit nang iipunin ang lahat upang padadapain tayong lahat sa nag-iisang Alpha Power Omega. No? Malapit na ang araw, no? Maging silidimin ay luluhod sa nag-iisang Alpha Power Omega. The negative and the positive, lahat ay luluhod. No? Maging sa mga gumaganap ng mga commodities, the negative and the positive, lahat ng mga nagpakilalang hari, reyna sa mundong ibabaw na ito, lahat ay paluluhurin sa nag-iisang Alpha Power Omega na siyang nagsugo sa inyong abang lingkod. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ulitin ko, isa itong kilala na religion. Isa itong kilala sa buong mundo na religion. Ito ay tutupukin ng apoy. Lalamunin siya ng apoy at ito'y mababalitaan sa buong mundo. At sa pagtupok sa kanya, merong isang nilalang na ito ay lilitaw. Ang tanong, alam nyo ba kung ano ang daladala nito sa bawat isa sa atin? Ha? Kaya kayong mga pinuso po na naghahanap sa akin ng dokumento, ay lidimin kanoto declared, ang tunay kong dokumento ay ako mismo ang aking pagkatao. Okay? At kung hahanapin ninyo ang dokumento, makikita nyo yan. Malapit na yan. Yung mga, alam nyo na marami pa rin sa inyo ang mga mapagkunwari. Kaya ipagpaumanhin, noong nakaraan I have a visitor sa sana hindi niyo ako mamasamain, no? Pinakita sa akin at mayroong isa, no? Alam niyo ba ang words ng matanda? Binigay ko na sa inyo to Binigay ko na sa inyo to, pero ngunit subalit datapwat. Sa palagay ko parang hindi niyo ito pinansin at sa palagay ko hindi niyo ito pinagkatandaan. Sapagkat ang words na matanda, mata-anda. Kindly research ko anong ibig sabihin ng anda. Sa ibang lingwahe, ang anda is nothing. Okay? Nothing. That is the means of anda. Parang Mindanao. Ang Mindanao ay nagpangalan sa atin,
Kaya nadidismaya ako, taga saan ka? Taga Mindanao. Tanungin mo, bakit tinawag na Mindanao ang Mindanao? At sino ang nagtawag nito? Kaya maging ang mga tinatanong ko ay hindi makasagot ng diretso. Ang Mindanao, ang nagpangalan sa atin ay Portuguese. At bakit tayo tinawag na Mindanao? From the root word of mind. And then Anaw, it means, kaya mag-research kayo dyan, it means ito'y may kinalaman sa mga math, at sa mga may kinalaman about sa mga fairy tales, sa mga, kumbaga sa mga Bisaya is gahom-gahom, no? Yung mga kapangyarihan na pansanlibutan. Okay? Sa ating topic ngayon, sa umagang ito, no? Lahat paluluhurin, malapit na. At hindi ako nagsisinungaling sa inyo at hindi ko kayo pakikiusapan na maniwala sa akin. The dragon is real. The literal dragon is real. Okay? Yung mga sinasabi ninyo na ang Pilipinas ay titingalain ng mundo, ilang beses ko na itong pinaalala sa inyo, yes, given po yan. No? Given yan. Ngunit subalit datapwat. Ang tanong ni Lidimin, kumusta mga mahal kong kapatid? Nagawa ba ng tama doon sa kanyang mga pinili? Uulitin ko, mga pinili, ibig sabihin, Lidimin Canoto ay hindi nagdeklara sa kanyang sarili that I am, that I am, that I am. Ako lang ang binigyan ng karunungan. Ako lang ang may kapangyarihan. Ako lang may ganito, ganyan. Ako ang pinagkatiwalaan ng buong mundo ay inangkinan ninyo. Always remember, ang sino man mag-angkin o nais na mapamunuan niya ang buong mundo ay wala sa kanya ang Diyos Ama. Naintindihan niyo ba ako? Sa pagkakataon na ito, no? Meron akong mensahe sa mga taga-Japan. Alam nyo ba na ang Amerika ay wala namang sapat na pondo ang mga yan? Na kahit ang kanilang national defense ay mahina at may problema maging sa Pentagon, maging sa Area 51, meron po yung silang problema. Bansang Japan, listen. Kailangan ko tong gawin sapagkat may mga iilan tayong mga kababayan, mga kapatid na kunwari ay tutulong pero lumabas ang inyong kayo mismo ang naghahayag sa inyong mga sarili. Meron kayong sariling interes. Okay? Hindi tayo magkakaganito kung ang mga kapatid na yan, no? Kaya, kung mag-claim kayo na nasa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung nasa inyo ang mga kabanalan, dapat makukontrol ninyo ang inyong mga sarili upang magnais sa mga bagay-bagay. Katulad ng paalala ko, anuman ang pinagkakatiwala sa inyo, yun din ang sukatan sa inyong lahat. Kung mananatili kang nakaapak sa lupa at purihin ang nagsugo o hindi ang mga sinugo. Sa bansang Japan, meron akong mensahe sa inyo sapagkat dapat ito ay exclusive sa inyo, no? Ang bansang Amerika ay wala na talagang pondong mga yan. Yung mga palabas nila na about sa mga QFS na yan, Lidimin Canoto is watching your game. Okay? Nagkaroon ito ng sabwatan, no? The Japan. Na ang nais lang naman ng Japan ay yung para sa kanila ay para sa kanila. Meron ako ibabahagi sa inyo at hindi po ito kwento lamang at hindi ito katang-isip. Lidimin Canoto declared, ako ho mismo ang nakaharap nila. Nag-confess sila, itong iba nating mga kapatid, na mayroon silang gi-forward sa bansang Japan dahil pagdating ng mga commodities, pag sinabing lalo na pag mga foreigner and especially the German, the US, and the Japan is buyer, no? To make the story short, meron tayong mga kababayan na iilan na ito ay nag-submit regarding sa mga kayamanan na yan. But still, no, hindi po ito binayaran ng mga bansa na yan sa halip, like for example, the Japan. Katulad ng sinasabi ko, nakausap ko po ang mismong CIA, the Intelligence of Japan, way back 2023. No? At ayusin ko lang yung aking WhatsApp para tawagan ko siya sapagkat the time na yon, syempre nangapa pa rin siya at ako naman nangapa din ako kung
Ito ba talaga ipagkatiwalaan? Di ba? So to make the story short, siya ho mismo ang nagsabi sa akin kasi naghanap sila ng diamond. Listen carefully sa words ko. Okay? Para yung may mga hawak, mga pinagkatiwalaan ay hindi kayong magkasala sa inyong mga pinanghahawakan. Dahil kung sino man ang mga nilalang na nilapastangan ang programa ng Diyos, maniwala kayo sa akin sa hindi. Ipagpaumanhin. Kung ano ang nakasaad dyan sa covenant, no? The Sacred Covenant, yun ang matutupad. Si Lidimin Canoto, ni isang litra, ay wala akong babaguhin. Hindi kailanman mababago ang desisyon ng hari at kailanman ay hindi po yan mababago ang testamento ng isang namayapa na sa mga buhay sa pagkakataon nito. Kaya nga ang sabi ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan, anuman ang mga programa sa pamamagitan nila na ginamit din ng kataas-taasan, dapat ipagpatuloy natin yan. At ang nakasaad sa banal na kasulatan, huwag ninyong babaguhin ang mga palatandaan na ginawa ng inyong mga ninuno. At huwag ninyong aagawan ang mga naulila nito sapagkat si Yahweh o ang anuman ang katawagan ng inyong Diyos, sa kanya lahat ang paghihigante. Balik tayo sa Japan at saka sa US. Nagpapasalamat ako doon sa video na narinig ko, nakita ko, pinanood ko at nag-forward sa akin. Itong tungkol dito sa mining, the Hallmark Mining Corporation, no? Siya ay under siya ng Austral Mining Corporation at ito po ay inaprubahan, no? At kasama dito ang G20 sa pag-uusap. And the G20 ay hinahanap nila ang G4. Ano yung G4? Ano yung mga bansa na G4 na yan? And that G4 ay may kinalaman yan ngayon sa mga commodities. Listen, kayo na mga tagapakinig para marami kayong matutunan. Okay? At matuto din kayo, mahal pahingi nga ng katol. At matuto din kayong mag-research. Maging si Lidimin, ano man ang inihayag ko sa inyo, ay makinig kayo. At kayo mismo ay magtuklas nito para hindi yung kung anong narinig niyo. No? Kasi hindi ako katulad ng iba. No? Na kung ano-ano mga pinagsasabing mga matatamis na mga pangako para sa inyo, na mag-release ng mga million, billions, trillions, pati mga leon sa gubat, ay idinamay na ninyo. Okay? Listen to me. Okay. Ang Japan, no, ay nagkaroon kasi ito ng kasunduan. No? Kaya ito lalabas na ang mga kalihim-lihiman, no? Itong mga nag-ooperate sa atin ngayon, maging itong mga nagpapanggap ng mga buyers, kaya ang ating mga mahal na kapatid, sinalaula na ang mga ipinagkatiwala sa kanila. Ha? Yung nakasaad, ang sino man magtiis hanggang wakas ang siyang tunay na makakaligtas at sino man ang magtiis hanggang wakas, ay siya talaga ang makakapagkamit ng tunay na reward. Okay? At mga mahal kong kapatid, listen to me, Japan. Itong ngayon, itong mga kaguluhan, no? Maging sa atin ngayon, nais kong ipaliwanag. Kaya sabi ko sa inyo, mahal pahingi ng katol. No? So, to make the story short, itong mga nangyayari sa atin ngayon na kaguluhan regarding sa kalupaan, may kinalaman pa rin ito lahat. No? May kinalaman pa rin ito lahat sa mga commodities sa pag-implementa ng tunay na programa. Okay? Sapagkat katulad nito, no, may pinanood ako, pero mabait pa rin yung opisyal ng pulis dahil ang katwiran kasi nung mga tao, kasi sabi ng pulis, pinaliwanag sa kanila na ang lupa na yan ay hindi inyo. Okay? So, bagamat ito na yung sinasabi ko pagdating ng kalupaan. Kisyuhudang dyan ka ipinanganak, nagdalaga, nag-asawa, nagkaapo. Kung wala po kayong titulo sa lupa, hindi po ibig sabihin na inyo na po ang lupa. At maging, the tax is not proof of ownership. Bakit tayo napunta sa lupa? No? Ito po ay may kinalaman pa rin sa lahat ng mga bansa. Di ba sabi ko nga sa inyo, the Philippines is private land. At ito ho talaga
May kinalaman ho talaga ito sa Sulu Empire, no? So listen mo na kayo ha, kasi medyo malalim at masila ng ating pag-uusapan. Okay? Sa ilalim ng ating batas, I'm not attorney, no? Pero sa pagkakaalam ko, based on my research din, kisyuhudang dyan ka ipinanganak, nagdalaga, nangasawa, nagkaroon ng apo, hindi po nangangahulugan na sa'yo na po yung lupa. Okay? Ngunit, so balit datapwat, if ever man na mayroon ho magkiklaim, as long as wala pong order ang court, no? Ay wala pong sino man sana sa inyo na makakapag-alis. Meron napanood na video na sa amin yung mga tanim. Alam nyo po, sa ilalim ng ating batas, kisyuhuda ho, kahit ho building, gumastos kayo ng milyon-milyon dyan. As long po as napatunayan na si Cordapio o si Juan ang may-ari ng lupa, kung sino mang mapatunay na kuno, pero kung totoosin, isa lang naman talaga kasi ang ano natin. No, but anyway, yung karapatan ang pinag-uusapan. Walang pinagkaibayan dito sa nangyari ngayon sa Japan at saka sa US. Dahil ang nasa likod po ng move ng US ay ang Japan po. Okay? Dahil ang Japan, nais lang nila yung para sa kanila, ay para sa kanila. Kasi nagkaroon po yan ng mga multilateral agreement. Listen, bansang Japan, kailangan ko itong isiwalat sa lahat ng ating mga kapatid. Okay? Alam ko at batid ko at nakarating sa akin, marami na po ang naparating sa inyo ng mga commodities. Okay? Pero kahit pa paano ay saludo rin naman po ako sa inyo sapagkat hindi niyo to binayaran. Bagkos kayo po ay nag-utos sa iilan naming mga kababayan na hanapin, ito na, hanapin po yung serial number na kaya nga po ang Vatican at saka US ay nagkaroon din, nanindigang balahibo ko, nagkaroon din po ito ng mga kakunaybans. Alam nyo kung bakit? Tapos na. Wawak kasi ng kataas-taasan ang mga bagay na matagal na tayong pinagpasensyahan ng kataas-taasan. Kung akala ninyo ay mga makapangyarihan na kayong bansa at mga pinuno, nagkamaliho kayo. Okay? Ang bansang Japan, may mga iilan na pong mga commodities na naka-forward sa kanila, pero ngunit subalit datapwat. Alam nyo ba na ang ilan nating mga kababayan ngayon ay inutusan pa na hanapin kahit kapiranggot na ginto lamang, kahit 1/4 lang, basta katibayan na galing ito sa bankers. Huwag niyo pong utuin si Lidimin. Sinabi ko na sa inyo, sa pamamagitan po ng mga items, malalaman ho nila kung sino ho talagang pinag-iwanan. Ngayon, may nakita si Lidimin. Pero hindi ko siya babanggitin ha. Hindi lang naman siya Marami nagpanggap nga na sila si Spiritual Wonder Boy. Sila si ganito, no? Ito lang ho ang mensahe ko sa inyo. 'Di ba? Hinamon ko na, wala na nga akong tinira sa inyo, 'di ba? Lalo na yung mga nagpasikat ng release. Hinamon ko na nga kayong lahat, 'di ba? Ngayon po, ito ang pinakaminsahe sa araw na ito. Ginising ho ako ng madaling araw. Kaya ipinakita po na mayroon pong sikat ito na religion. At sikat ito na pinuno, no? Bago lang napalitan yan. Lalamunin ito ng apoy. At lahat po yan ay wala kayong maitatago. Kaya ang mensahe sa umagang ito, mga mahal kong kapatid, kayo na mga nanonood ngayon sa akin, lalo na doon sa mga taong mga lapastangan, makinig kayo. Hanggat may oras pa, anuman ang mga pagkakamali, ituwid na ninyo. Ano ito? Mga punong-puno kayo ng pagkukunwari. Mga nagpakilala kayo na kayo si Sunflower, kayo si Spiritual Wonder Boy, kayo si ganito. Pag-sure kayo dyan.
At yung inaasam-asam ninyo na sinasabi ninyong gaas, mga Deuterium, magsitigil kayo. Magsitigil kayo sapagkat kapag inyong ipagpilitan ang mga bagay na yan na hindi ninyo unahin hanapin ang buong katotohanan sa likod ng yan, higit sa lahat, hanggat ang mga sarili ninyo ang nais ninyong makilala at itaas sa mga mata ng inyong kapwa, hindi purihin ang nagsugo o hindi ang mga sinugo. Humanda kayong lahat. Ang tanong, saan kaya ito? Saan kaya ito? Isang sikat ito na religion. Isa itong sikat. Alalahanin niyo, may mga nakapropesiya, na magiging pinakahuling ganito. Tingnan niyo ang mga Duterte. Nagkamali ba si Lidimin sa inyo? Ang mga Marcoses, nagkamali ba si Lidimin sa inyo? Kayo mismo ang magpatayan. Lalo na ngayon ang mga DDS, lalo na ngayon ang mga Duterte. Nagkamali ba si Lidimin sa inyo? Sa ngayon, ang mga Duterte, nakita nyo naman ang ebidensya ng sinabi ni Lidimin. Ngunit, subalit na tapat, hindi ko po yan ipinagyayabang sa aking sarili na nangyari sa kanila yan. Ako po ay nagbibigay lamang ng mensahe sa inyo. At lagi kong pinapaalala, bakit sa umagang ito, binibitawan ang salita at palala sa ating lahat hanggat may panahon pa. Kahit huli na ang lahat. Kahit sa kukunting oras lang. Ituwid nyo na ang mga pagkakamali nyo. Kayo na mga mapaglinlang dahil sa hawak ninyo kunong kayamanan. Alam nyo ba ang tunay na kayamanan? Sa pagkakataon na ito ay ang karunungan na nagmumula sa kataas-taasan. Dahil ito ay ang kayamanan na higit pa sa 10 hari na magagawa, higit pa sa salapi na magagawa, at higit sa lahat, ito'y magliligtas sa atin ng kapahamakan. Alam niyo ba na ang tunay na kayamanan ay hindi ka mababagabag sa inyong sarili? Ang tunay na kayamanan ay hindi ka mababalisa. Bakit sa inyo ngayon may hawak kang ganito, may hawak kang ganito, pero wala kayong kapayapaan? Maitatawag ba yan na kayamanan para sa inyo? Matatawag ba yan? Kaya ay Lidimin Canuto, ipinaparating sa ating lahat hanggat may panahon pa. Ituwid lahat ang pagkakamali. Dahil malapit na ang mga araw. Kaya si Lidimin, ngayon pa lang, binabalaan ko ang lahat ng mga kapatid. Wag na wag ninyong sasabihin sa akin pagdating ng panahon, kapatid na Lidimin, nakasalo naman kita sa hapagkainan. Kapatid na Lidimin, minsan tayo ay magkasama, naging kaibigan kita. Ang sasagot ko sa inyo, hindi ko kayo kilala. Yan ang isasagot ko sa inyo. Hindi ko kayo kilala. Walang pinagkaiba yan, pero gusto kong liliwanagin, Hindi ko sinabing, I am Jesus Christ. Sa halip, yung mga salita ang pinapaalala sa ating lahat. Hindi ko ini-insist sa inyo ngayon, na mananonood sa akin ngayon, that I am a Jesus Christ. I am ganito, ganyan. Walang pinagkaiba yan sa panahon ni Hesus Kristo. Nang minsan, siya ay nangaral, ano ang sabi ng kanyang alagad? Panginoong Hesus, ang iyong mga kapatid at iyong ina ay nasa labas. Ano ang sagot ng Panginoong Hesus? Ang aking mga kapatid at ang aking ina, yaong nakikinig sa akin at sumusunod sa kalooban ng aking ama. Napakaliwanag. Ganon din po sa panahon ngayon. Number 1, unahin hanapin ang buong katotohanan na siyang magpapalaya sa ating lahat. Pangalawa, sambahin ang nag-iisang Diyos. At sa bagay na yan na nag-iisang Diyos, marami pa rin ang nagpatagisan sa inyo kung ano ang pangalan ng tunay na Diyos. Sino si Diyos? Sino si ganito? Pag-sure kayo dyan. No? Ang gagaling nyo naman magbasa ng Biblia, di ba? Marami pa rin ngayon ang mga mapagkunwari na sila ay Kristiyano.
Mga hangal kayo. Kaninong kaloob ang masusunod? Kaninong batas ang masusunod? Batas bilang tao o batas na siyang kataas-taasan? At paano nga ba natin masasabi na yung mga ginagawa natin ay kalooban pa rin ng Panginoon? Di ba? Marami pa rin sa inyo ang utak at ang pangunawa ay puro pabebe. No? Ulitin ko. Kilalanin nyo mabuti inyong mga sarili. Paano nyo ba malalaman ng isang bagay ay kaloob pa rin ng kataas-taasan? Na kahit sa batas nga ng tao palpak ka na nga, how much more pa sa batas ng Diyos. Kung nung unang panahon, pinapaintulutan ng kataas-taasan. Kahit sa panahon ni King Solomon, no? Na mag-asawa ka ng marami. Sa panahon yun, maging sa panahon ni Jesus Christ no? Hindi na po allowed yan. Ngayon, may mga iilan pa rin tayong mga kababayan, mga kapatid. Bagamat nag-aaral ng Biblia. Hello. Alalahanin ninyo, si Satanas, kaya niyang gayahin ang mga ginagawa ng Diyos maliban sa isang bagay at ito ang tungkol sa buhay na walang hanggan. Sa araw na ito, sa pagkakataon na ito, please lang, hanggat may oras pa. Hanggat may oras pa po. Kung may pagkakamali, ituwid. Kung mayroong mga pagkukulang, ito ay ating punan. Hanggang ngayon, marami pa rin nagmamagaling. Titingalain ng buong mundo ang Pilipinas. Alalahanin nyo sa panahon ni Haring Solomon. Bagamat siya ay kinalulugdan, bagamat siya ay ibinigay ang mga kayamanan at karunungan, pero nang dahil sa babae, no? Doon siya nagkamali. Kabilin-bilinan ng kataas-taasan. Pwede ka mag-asawa ng marami, maliban lamang sa hindi mo kapananampalataya. So anong koneksyon ni Haring Solomon sa ating mga buhay ngayon? Titingalain ang buong mundo ang Pilipinas. Ang tanong, lahat ng mga nagsasalitang inutusan at mga sinugo, nagawa nyo ba ang nais ng Diyos? Marami. Humanitarian dito, humanitarian doon, mga makadiyos ko no. Kung makapag-alay pa, halos yung mga kakainin na lang inyong membro, ibibigay sa inyo dahil sa mga ritual na yan. Hello? Ano ang nakasaad sa Book of Revelation? Hindi na kailangan ng Panginoon ang mga alay na yan. Yung mga abuloy sa mga simbahan na yan. Yung inyong mga awitan na yan. Ang nais ng Diyos sa huling araw, lalo na sa ating kapanahunan ngayon, ipairal ang kanyang katarungan. Yan ang nais ng Diyos. Ngayon, doon sa mga allergic sa form, hanapan nyo ko ng SEC, hanapan nyo ko ng dokumento. Kailan pa naging batas na pag gumawa ka ng tama ay irerehistro mo, no? Sa SEC. Kailan pa? Kailan pa nagkaroon ng batas? Ang masasabi lang ni Lidimin, hanggat may panahon pa, ituwid ninyo ang inyong mga pagkakamali, lalo na sa pagpapanggap. Ako si ganito, ako si ganito, ako si ganito. Kayo man kasi spiritual wonder boy. Dapat hindi na maghahanap ang Japan. Sa bansang Japan, sa lahat ng ating mga kababayan ngayon, actually pinagawa sa akin to, pero gagawin ko ito sa FB Live ko. Okay? Gagawin ko ito sa aking FB Live. Okay? Kasi malinaw kasi ang iniwan sa aking infinite instruction. Kaya yung mga kapatid natin na nakakarating sa aking bahay, itinituwid ko yan. Wag na wag kayong gumamit ng letter of instruction. Dahil ang letter of instruction na yan, gawa ng tao yan. Hindi yan gawa ng Diyos. Ang tawag dapat dyan, kung nandun kayo sa kabanalan na sinasabi ninyo, infinite instruction. Dahil pag sinabi nating infinite, walang iba yan kundi ang kataas-taasan lamang. Kaya infinite instruction.
Mayroon nagsabi sa akin dati, ano ang hawak mo na accounts para magpatibay na ikaw yan? Diyan kayo nagkamali. Dahil sa mga bagay na yan, nilamon kayo ng sistema. Ako si ganito, ako si ganon, ako si ganito. Ha? At yung iba, ito ang nakakahabag sa inyo. Inangkin na ang buong mundo na sila ang tagapagmana. Killer. Tapos magsalita kayo ng Allah, magsalita kayo ng pangalan ng Panginoon. Akala niyo mga banal kayo? Alalahanin ninyo ang sino mang nais na pamunuan ang buong mundo ay wala sa kanya ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Okay? Kaya, mga mahal kong kapatid, habang may oras pa, habang may oras pa, mga taga Mindanao, di ba sabi ko nga sa inyo, bagamat may mga bigwan dyan sa Luzon, kasi alam ninyo, yung mga taga Luzon na mga sinasabing may mga kapangyarihan, nagmula ho yan dito halos sa kanila sa Mindanao. No, yung mga kapangyarihan na alam nyo na lahat. May nagsabi sa akin, bakit ikaw may anting-anting ka? Ito, hindi po ito anting-anting, mga mahal kong kapatid. Ito po, napansin ninyo, kaya kahit po 24 carats ang ibigay ninyo sa aking ginto, hindi ko po yan tatanggapin. Pwede rin naman, isang lako. Ito po kasi ay tanda ito na nakarating ako sa mga mahal natin. Ganun ko sila pinahalagahan. Kasi kung ikumpara mo ito sa gold, sa 24 carats ng mga alahas, mas mahalaga pa rin sa akin ang bagay na ito. Dahil ito ay indikasyon ko sa relasyon ng ating mga mahal na kapatid na mga tribo. Ganun po magpahalaga si Lidimin para sa mga kapatid nating tribo. Kaya ang totoong implementasyon ay magmumula talaga yan sa ating mga kapatid na tribo. Sa kanila ho ang priority. Okay? So sana ho maliwanag sa inyo yan. At katulad ng sinabi ko, kasi mayroon nag-question, this is the ano ko. Katulad ng sinasabi ko, this one, the star, ay hindi po yan anting-anting. Ito po ay, sinabi ko na sa inyo before, na ito ay palatandaan dahil bago namatay si Sukarno ng Prime Minister ng dati sa Indonesia, naiwan ang kanyang kamag-anak dito po sa bansa natin at pinahanap ang batang babaeng nawawala. At ang magiging palatandaan lang naman ay ito. Okay? So ganun po yan. Pero, ito, aayusin natin lahat yan. Okay? At katulad ng sinabi ko, this one, ito po yung ibinigay ni Bishop. Si Bishop ay isa siyang bishop, of course, na itinago po ito noong kapanahunan ng Administrasyong Aquino at ito po ay nakarating sa Vatican kasama po yung medalyon. At hindi po yan basta-basta ibinigay sa inyong abang lingkod dahil may mga pagkakilanlan upang makilala na siya nga yon. Pero lahat ng ito ay nothing. Lahat ito ay basura kung si Lidimin ay hindi ko magawa ang aking tungkulin. Ang alin yon? Kaya nga sa infinite instruction na ibinigay po sa inyong abang lingkod, ibigay ang nararapat sa lahat ng karapat-dapat, lalo na ang sumusunod sa kalooban ng kataas-taasan. Ano yon? Ipairal ang katarungan. Ngayon may nagtanong sa akin, Ma'am, paano yung foundation ng ganito? Wala naman sanang problema. Pero doon pa lang sa pangunguliktan ninyo ay hindi na makatarungan yan. Kaya maraming nagsasabi, Ma'am, totoo ma'am? Yes. Kaya ngayon pa lang binibigyan ko kayo ng advance information para pagdating ng araw hindi nyo ako masusumbatan. Lidimin, naging kaibigan naman kita. Lidimin, naging kasalo naman kita sa isang hapagkainan. Ang isasagot ko sa inyong lahat, hindi ko kayo kilala. Maliwanag ba ang aking sinasabi sa inyong lahat? Okay? Bansang Japan, ito na. Alam ko, batid ko. Pero kaninang umaga, dahil kagabi, nung isang araw, tinawagan ako na may instruction sa akin na ganitong gagawin mo para ipadala sa Japan. Pero kaninang umaga, ginising ako at ito na ngayon ang binigay na
instruction din sa akin. One of the infinite instruction. Para sa bansang Japan, ito po ang aking mensahe sa inyo. Ako po si Lidimin Canoto. Actually po, ang Lidimin Canoto ay isang code ng spiritual name from the words Lidi, Min. Okay? Lidi, babae, Min, of course, the lalaki. And Canoto, actually may Canoto po talaga sa Japanese. Okay? Kanyuto, magagawa mo rin. Ang nagawa ng lalaki, magagawa ng babae. Okay? Lidimin Canoto. Ako po, isi-shortcut ko na lang. Batid ko po ang hinahanap ninyo. Ngayon, sa bansa kasi namin, hindi ko pinapahamak ang aming mga opisyal ng gobyerno. May mga nasa likod din ng, lalo na sa kataas-taasan naming opisyal ng gobyerno, ang ating mahal na presidenteng PBBM, na mayroon talagang mga tao nakapaligid sa kanya na yon talaga ang sumisira din sa kanya. Bansang Japan, maliwanag po kasi ang ating instruction, the infinite instruction, ibigay ang nararapat sa lahat ng karapat-dapat. Bansang Japan, ako po si Lidimin Canoto, no? At syempre meron akong tunay na pangalan in my documents. Hindi ko po kasi sukat akalain na kung ano man ngayon ang sinasabi ko ay maging ako ay hindi ko po sukat akalain. Alam ko naman ang bansang Japan ay mabubuting tao. Alam ko naman po 'yon, no? Para po maiwasan ang mga pag-aaway ng iba't ibang bansa, sa tulong din ng ating mahal na tagapagmana ng Sulu Empire, no? Nandyan in behalf of Amil Hasan family. Nandyan si Sultan Hadjula Amil Hasan. Ay handa po kami na anuman ang mga hinahanap ninyo na mga bagay-bagay, ay handa po kami na ito po ay pag-uusapan natin ng maayos. Tayo po ay magkaisa para po sa kapayapaan ng bawat bansa, hindi lang ang bansang Japan, hindi lang ang bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo, magkaroon tayo ng kapayapaan. Kasi kung wala ho tayong kapayapaan, ito po ay nagiging sanhi siyempre ng kaguluhan. At kapag ang mga opisyal na mismo ng ating mga mahal na pamahalaan ang mayroong problema, ay malaki pong epekto nito sa buong sangkatauhan, at ito po ay ang tagutom o kagutuman. Dagdagan pa po ito ng maraming mga sakuna, no? 4 na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa. Sapagkat po, kaya bakit ho yan nangyayari sa atin ngayon? Para ipaalala sana sa tao, hanapin ang buong katotohanan. Sapagkat ang mga bagay na yan ay hindi naman ho ipinagkait sa atin ng ating pinakadakilang manlilika. Ang tao lang kasi, ang nilika lang naman kasi siya ang nagpakasama, hindi po ang kataas-taasan, our Almighty Creator. Para sa bansang Japan, di ba po, marami na rin po ang nandyan, no? Kasi itong mga move ni Donald Trump, behind of it is Japan. Sapagkat walang ibang nais ang Japan kung hindi yung para sa kanila. Dahil alam nyo kung bakit. Ito'y may kinalaman pa rin sa mga programa. Okay? Maging ang kagintuan ng Japan ay nagmula po yan sa Sultan. Mula po yan sa Sulu Empire. Ito po ay may kinalaman sa source of origin. May kinalaman po sa source of origin. Kaya nga po kahit yung iba dyan nagkaka-kunaybans na, ay nagiging sanhi lamang po ito ng mga sumpa sa inyong mga sarili. Ayan yung nagkakagulo kayo. Ayan yung nagpapatayan kayo. Ayan yung mga nagkakasakit kayo na kahit ubusin nyo pa ang inyong mga kapirahan sa pandaraya ninyo sa ating bayan, ay hindi pa sapat yan. Kung hindi, maramdaman nyo lang ang pait, ang hapdi, ang paghihirap ng inyong mga nasa katawan. Dahil ang tunay na may sakit ang inyo ng mga espiritu. Kaya bansang Japan ay Lidimin Canoto declared
Nalulungkot lang ako, kailangan ko tong gagawin para sa inyo. Nasa inyo na. Kung maniniwala kayo sa hindi, sana makarating ito sa bansang Japan. Okay? Dahil meron akong pinagkatiwalaan before, pero nakita ko sa kanya, merong hindi maganda. Okay? So, hindi ko to inihayag sa inyo sapagkat para magpabida-bida sa inyo, hindi po. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin lahat. At doon sa mga nagtatanong sa aking dokumento, ito po ang sasagutin ko sa inyo. Sino kayo para pakitaan ko ng dokumento? Nasa korte ba tayo? Ha? Dahil ang tunay na dokumento ay mismo ang aking sarili. Na? Tingnan ninyo mga hawak yung dokumento. Ano ang nangyari sa inyo? You live like a king, but you died like a rat. Ha? Kaya pag hindi pa kayo makinig sa aking paalala, wala na rin ako magagawa. Hindi yan kawalan ni Lidimin. Okay? Isang sikat, no? Isa tong sikat na malalaking simbahan ito, ha? Abangan nyo to. Lalamunin ng apoy ito. Alam nyo kasi, ang mga bagay-bagay sa mundong ibabaw nito ay may mga natatamang panahon. Ha? Na hanggang doon ka lang. Maliban, no? Kapag ikaw ay nakasunod sa kalooban ng Panginoon, ay ang tunay na kayamanan at reward ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Maganda-handa kayo sapagkat katulad nito, no? Grabe, ang ulan. Kaya nang madaling araw, nagising ako, 3:15. Sabi ko, ano po ang mensahe? Bakit niyo po ako ginising? No? So, sa totoo lang, ngayon pa lang, sa mga hindi, no? Lalo na yung mahilig mangutya sa akin, sige lang. Tingnan nyo ang nangyari sa mga Duterte. Nagkamali ba ako? Oh, ano ang naging ugat ng lahat? Inggit, yaman, mga kapirahan, at ang kapangyarihan. Yan ang sumisirat ng tao. Kaya si Lidimin, pag tinawag Ma'am, Madam, Princess, Highness, Queen, isa lang po ang sinasabi ko. Lahat ng inyong mga pagpupuri sa akin ay akin muling itinataas sa nag-iisang Alpha Power Omega. Huwag niyo po kung tawagin sa mga pangalan na yan, bagkos Lidimin na lang po. Why? Dahil sa mga bagay na yan at mga salita na yan, doon nagkakaroon ng mga inggitan, doon nagkaroon ng mga pagpanibugho sa kapwa, doon nagkaroon ng mga kaisipan ng iba, doon nag-uugat ang mga kainggitan sa bawat isa. No? Noon pa man di ba? Dahil pag nakita nila, paghari ka pala, ganito, so gusto na rin nila maging hari. Kaya si Lidimin po, huwag niyo po kung tawagan Madam, mas maigi pang tawagin nila kung Miss Lidimin. Okay? Miss Lidimin Canuto. Mas maigi pa po. Ako na po ang nakikiusap. Huwag niyo po kung tawagin ng anuman mga katawagan na mga kapurihan sa mundong ibabaw na ito. Princess. Bagamat nandoon naman talaga sa aking papel, sa aking dokumento, no? Sa aking dugo na nalaytay, pero ako na po ito nagsasabi sa inyo. Hindi po yan ang nais ko. Okay? Ang nais na makita sa atin lahat, ipairal ang katarungan. Kaya doon sa ating programa, wag ho kayong mag-aaway ng mga leaders. Ayaw kong marinig na magpara kayo nagkumpetensya sa pagiging leaders dyan. Ang sino man ang makipag-away sa kapwa niya leader, tatanggalin natin bilang leader. Na? Ganito kasi yon. Like for example, sa Isabela, no? Kung sino ang taga Isabela, like for example, si Madam Arde, buong Isabela, hawak niya yan. Ngayon, kung mayroon man may ibang leader, makipag-coordinate po kayo kung sino ang may hawak ng Isabela. No? Hindi na siguro tayo by region nito, by lugar na lang tayo. Ngayon, kung halimbawa si Madam Arde
eh meron siyang kakilala na halimbawa taga Zamboanga. Okay, si Isabela, kung meron siyang kakilala na taga Zamboanga at doon makipag-ano sa kanya, bagamat ang address niya Isabela na rin, ibibigay niya pa rin ito, bibigyan niya pa rin ito ng, ano bang tawag niyan? Ibabato niya pa rin ito sa Zamboanga. Kasi ho, napansin niyo po, uulitin ko para hindi ho magulo sa utak ninyo. Mga leaders, nakikiusap ako sa inyo, pwede ba, wag na kayong mag-away-away. Ang sino man ang makipag-away o mag-aaway sa kanyang kapwa leaders, tatanggalin natin. Wala ho tayo sa competition. Magtrabaho tayo ng may buong puso, no? Magtrabaho tayo ng may integridad. Halimbawa si Madam Ardy dito sa Isabela, no? Ngayon, mayroon siyang kapitbahay na taga Zamboanga. Bagamat ito po ay residente na rin ng Isabela. Kung maaari po, i-refer nyo rin po ito sa Zamboanga. Dahil darating ang panahon kung saan ka ipinanganak, bumalik ka kung saan ka ipinanganak. Mayroong kasabihan, di ba? Ito na yung pinapaliwanag ko sa inyo. Na yung pagkasabi ni Dr. Rosie Rizal, ang hindi marunong sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. At kailangan lingunin ang bayan na tinubuan. Kaya ho, kahit ho kayo, halimbawa lang ha, nandiyan ka sa Isabela, pero taga Zamboanga ka naman talaga, no? Halimbawa, mga original family mo, Zamboanga, bumalik ka sa Zamboanga. Maliban lamang yan kung gusto mo talaga dyan sa tawag nito, sa Isabela, o sige, dyan ka manirahan. Halimbawa naman, si Madam Ardy, meron siyang kaibigan na taga Quezon City. Ang Quezon City, hindi po niya alam kung sino man ang leader niya dito sa Quezon City. So, i-adapt mo na ito ni Madam Ardy, ngalan lamang kapag nandito na yung mga leaders natin, nandyan na lahat-lahat is ibabalik niya ito doon sa taga Quezon City na namumuno. Wag ko kayong mag-away-away. Mag-leader na lang kayo kung mag-leader. Hindi po to competition. Ang sino man makipag-away o mga away sa kapwa niya leader, ipagpaumanhin, tatanggalin natin. Maliban lamang kasi si Madam Ardy from the bloodline of the Lion King yan. At hindi rin iba sa atin yan dahil yan din po ay kadugo ni Lola Isabela. Okay? Kaya she has a right para pamunuan kayo dyan. Okay? So, kailangan lang ng tamang pag-uusap, tamang ano. Okay? So, welcome pa rin po ang mga taga-ibang planeta. Ang ibig kong sabihin, yung galing kayo dyan sa ibang mga, alam ko naman mga ibang grupo, welcome pa rin kayo. Okay? Ngalan lamang, ano ang magiging violation ninyo? Kalaganin kumbaga sa Bisaya, ang dami niyong murmur na, kailan ba talaga? Ano ba talaga? Ganito, ganyan. Pag sure kayo dyan, kayo nga, hindi nga kayo nagmumurmur doon sa, mga pinanggalingan ninyo dyan. Ito, hindi magkasya. Nasaan ba to? Hindi magkasya. So, kailangan ko siyang guguntingin kasi gumagawa ako ng aking flower base. Okay? Gumagawa ko ng flower base ko, gawa ang ng bote. Kaysa naman itapon ko. Okay? So, mga mahal kong kapatid, know yourself right now. Okay? Kumusta ba talaga ang relasyon ninyo sa ating kataas-taasan? Maraming nagbanal-banalan. Kuya, Romania, Iglesia Katolika. Naalala mo ba yung isang kapatid natin na nagpakilalang siya si Jesus Christ and nung una, puro siya agila. Pero hindi ko pinamasama ang agila, ha? Tinatama lang natin kasi nag-claim siyang Jesus Christ siya. Tapos, ang ginawa niya, ang ginamit niyang symbol is agila. Ngayon, binasahan natin, di ba? Na kung magsasabi ka ikaw si Jesus Christ, doon pa lang mali ka na. Bakit? Si Jesus Christ is from the Lion of Judah yan. So, bakit agila? So, doon pa lang palpak na siya, di ba? O ngayon, nakita mo ba yung post niya? Leon na rin siya.
Ay! Alam nyo, ang tunay na dugong leon, kailanman ay hindi sumusuko yan. At ang dugong leon, hindi balimbing yan. Maliban na lang, gawin mo na lang sarili mo ng Manila Zoo. Ay, isa lang. Abang may panahon pa, kung may pagkakamali, ituwid natin. Hello kay Ernesto Aminita Bautista. Good morning. Lady Min, watching from Butuan City. Oy, may buntag sa inyong mga igsoon. Ayan si Kuya Romania, Iglesia Katolika. Kay Madam Ardy. Kay Gloria Arjona. Ayan, si Leonie Santos. Si Maria Arlene Lim. Si Isidra Liaban. Kay Gail Minyoza Ispulgar. Kay Marlene Agda. Okay. Kay Jan Palenzuela. Kumusta, kuya? Kumusta ang Bicol? Okay. Okay. Kay Leonora Urbino. Thank you so much. Kay May Fernandez Abawan. Hello, ma'am. Watching from, okay, Santo Tomas, Davao del Norte. Wow. Santo Tomas, Davao del Norte. So, kita-kits tayo kasi papunta ko ng Davao kasi pinanganak po si Lady Min sa Panabo, Davao del Norte. O, ayan. Lady Min na lang po ang itawag niyo sa akin. Philomena Torifica, thank you so much. Kay Mali Sharil. Puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Sa'yo, ma'am, Lady Min, watching from North Cotabato at kay Henry Sabanal. Okay, siya nga pala, mayroon pala akong naalala. Yun pong, ako maniwala kayo sa hindi. Maging ako sa aking sarili ngayon, dahil how many years ako nag-vlog. Ngunit subalit datapwat. Sa pagkakataon na lang ito, kaya minsan naano ko sa sarili ko, yung magiging boses ng bata. Sa totoo lang, maraming nagtanong sa akin, anong espiritu daw ang sumanib sa akin? Ito po ang sasagutin ko. Bagamat po ay kilala ko kung sino yan, hindi ko po ito sasabihin sa inyo. Sapagkat marami po ang super duper trying hard copycat. Okay? Pero, ngunit, subalit na tapat, ito lang din masasabi ko sa inyo. Yung espiritu na yan, bantayan nyo yan. Bakit? Kasi ang bata, no? Kapag nagagalit yan, may bata na pag nagagalit, kakagatin ka niyan. Kaya mag-ingat kayo sa espiritu ng bata na yan, sapagkat pag magalit yan, dahil hindi tama ang inyong ginagawa, sad to say, I'm so sorry. No? Naalala ko si Dragon. Lady Min, wag mo akong wakasan. Hindi pa natatamang panahon. Dahil pag wakasan mo ako, nasa wala pa ang tamang panahon, hindi ka makakatupad ng misyon na ipinagkaloob sa iyo. So, binitawan ko siya. Walang pinagkaiba sa espiritu ng bata na yan. Mag-ingat kayo dahil baka bibisita yan sa ibang grupo. No? Pilya yan. Na? Sa mga mapagkunwari, mag-ingat kayo, baka ewan ko na lang sa inyo. Okay? So, katulad kagabi, nag-tiktok ako, yan, pinaliwanag ko na sa inyo, at mulit sa muli, bansang Japan, the real descendants of Sultanate or Sulu Empire, no? In behalf, no, sa buong pamilya ng Amil Hasan. Nandyan naman po ang ating kapatid na si Sultan Hajula Amil Hasan. Walang ibang hangad itong mga kapatid na ito kung hindi anuman ang biyaya na ng Diyos ng kataas-taasan na mga ipinagkatiwala din sa kanila ay ito po ay para sa atin lahat. Ito po ay pag-uusapan natin. Tama na po, bansang Japan. Okay, tama na po. Naalala nyo ba? Naalala nyo ba na naghayag ako tungkol sa Amerika at saka sa Japan na ang bansang Amerika ay wala na rin pong sapat na pundo ang mga yan. Yung mga pinapakita nila is puro na lang po yan mga pa-effect nila. But the fact, wala na pong pondo ang mga yan.
Bagkos ang nasa likod sa kanila, tumutulong sa kanila ay Japan po. Sa kondisyon na hanapin or pinapahanap nila ang iyong kayamanan na ilang libong taon na ang nakalipas ay para sa kanila, no? Ako po si Lidibin Canoto, katulad po ng sinasabi ko, ang lolo ko po ay si Spiritual Wonder Boy. Yan po yung totoo. At yung mga naghahanap ng dokumento dyan, huwag kayong pinusupo, ha? Huwag kayong magkamali sa akin, i-dare ninyo ako. Huwag na huwag kayong magkakamali. Kailan pa kayo nagkaroon ng kapangyarihan na ang leon ay utusan ninyo? Kailan pa? Pwede tayong mag-usap, pero never ninyong utusan ang dugong haring leon. Nagkamali kayo sa akin. Kaya anong sinabi ko? Mahal na PBBM, wag na wag kang pasisindak sa mga yan. Ang bola ay nasa atin. At wag din natin gagamitin yung bola na yan para maging maghari-harian tayo. No? Gagamitin natin yung bola na yan para lahat tayo ay kasama dyan. Okay? Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Isang mapagpalang magandang buhay sa inyong lahat. Emmanuel, God is with us, the Blessed Redeemer, the Living Word. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagkaisipin nyo, bulay-bulayan ninyo lahat ng paalala ni Lidimen. Maaring masakit ito sa inyong mga pandinig, masakit sa tenga, maingay sa inyong mga tenga, maanghang, mapakla, pero lahat po yan ay hindi lang si Lidimen ang makikinabang, kayo rin po. Okay? Ulitin ko, ang tunay na kayamanan na dapat asamin sa bawat isa sa atin ay ang karunungan na nagmumula sa katastasan, dahil yan ay higit pa sa 10 hari na magagawa, higit pa sa salapi na magagawa, at higit sa lahat ito'y magliligtas sa atin ng ating mga kapamakan, at higit sa lahat yung kayamanang karunungan na yan hindi mananakaw nino man. Okay? Once again, puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo.